pahiyang-pahiya ako doon sa sinabi ng lola ng mga ito na yung sinabi niya sa social media kung sino-sino ang ama. Doon ako talaga nasaktan. Grabe. Ito kong marinig sa bibig ni Roger kung talagang anak niya sila o hindi, dahil yan ang sabi ng ina niya sa social media. Yung sa akin naman doon, Ano po, sana yung mga nakaraan na po na nangyari, huwag niyo na pong ibalik kasi kami po yung nasasaktan kasi hindi po namin alam yung nakaraan nila. Kami po yung nagugulan kung sino po yung paniniwalaan namin. Sinabi niya sa social media kung sino-sino ang ama. Doon ako talaga nasaktan. Grabe. Talagang hindi ko malunok. Yung sinabi niyang kung sino-sino ang ama ng mga anak niya. Kaya gusto kong marinig sa bibig ni Roger kung talagang anak niya sila o hindi, dahil yan ang sabi ng ina niya sa social media kung sino-sino ang ama. Kaya pahiyang-pahiya ako talaga ako po. Talagang grabe, pinagpatanong ng mga tao sa akin kung sino ang ama ng mga ito. Sabi ko, yung manugang ko. Basta ako ko silang lahat dahil itinumpis sila ng anak ko. Kaya ako, pure na pure ko silang apo. Dahil anak ko ang nagkumpis. Doon ako talaga napapahiya sa mga kamag-anak. Sa lahat ng mga kamag-anak ng dati nila. At sa mga kamag-anak ko. Sa mga kaibigan. So gusto mong sagutin ni Tatay Roger yon? Sinasabi sa akin yan kung bakit ganon ang masabi ng lola ng mga ito. At saka sabi pa niya malandi. Isang apo niya. Hindi naman ako maniwala doon na malandi ang apo niya. Imposible. Hindi ako maniwala. So anong gusto mong sagutin ni Tatay ngayon, Lola? Yeah, at saka yung sabi nitong si Roger noon, ayaw na siyang tanggapin doon sa Tigwar. Wala nang tumatanggap sa kanya doon. Ni isa, kaya yun ang pinagpilitan ng mga LGU sa akin, kaya ipinalik ito. Wala nang tatanggap ni isa. Ayaw pa siyang papuntahin sa Alaminos. Ayaw siyang patapakin sa Alaminos. Bawal na bawal siyang tumapak sa Alaminos. Kung bakit? Kasi hindi naman ako makalakad talaga noon. Kaya hindi ko alam kung bakit gano'n na ayaw siyang tanggapin. Ibinalik sa akin. Okay na sanang ibinalik sa akin kung mga barangay council na lang, huwag na yung mga LGU Anda at LGU Alaminos. Nakaharap, sumama pa yung mga barangay council ng Malcong naon. Humarap kami sa DSW. Lola, alam ko tapos na yun kumbaga napag-usapan nyo na yun. Yung tanong mo na lang kay Tatay, yun na yun. Pero yun sa usapin, para sa mga apo na lang. Yun ang gusto kong malaman ngayon, personal na kung bakit sinabi ng lola ng mga ito na kung sino-sino ang ama. Kung hindi niya apo at kung hindi nila anak ang mga ito, balik na lang silang lahat sa akin. Kung hindi nila anak at hindi nila apo. Ano masasabi mo doon, Tay, sa sinabi ni Lola? Talaga ako. yung sa akin naman doon, pinanganak lahat doon, rehistrado lahat yung mga anak ko doon. Naka-PHE pa. Bakit gano'n ang sinabi ng lola nila na kung sino-sino ang ama? Hindi, ang sistema kasi yun noon si Maricel, yung tinanong kwan ng mga kwan sa DSW pero matagal na pala nakatitin sa Pulanay. Na sabihin nila na hinulog sa doon sa Burgosyata. Wow, Pangin. Hinulog sa pangin yung Oo. sinaksak, diret pinatay, tinapon sa may ilog na may palutang-lutang. Oo.
Ngayon, ang kwan doon, nagtatrabaho ako doon sa may malapit doon sa amin. Ganito nga kasi ang sistema. 4 days na yon pala na nandito na siya sa nakatitin sa Pulanay. Sa ano, DSWD. DSWD sa rehabilitation. Oo. Ngayon, nung pagkwan doon, pumunta sa akin ng isang driver at sa kahit ng DSW dyan sa Laminos na kung pwede, iinto ko muna yung trabaho at pupunta ako kinabukasan. Ininto ko, paalam ako doon sa trabaho ko. Dahil alam mo naman sa akin, may construction ako naman. Ngayon, pagpunta ko doon, ito naman, nirelease doon na Nandun siya, matatanggol. nagpunta kayo doon sa... Oo, pumunta ako doon sa rehab sa Bulanay. Oo. Pumunta ako doon. O, bakit di yun na yung Kasama naka-release? si De La Cruz din yung ano eh. Bakit nyo di yun yung na-release noon? May mismo kayong mother tingwan. Ano siya, parang 2 weeks, 3 weeks. Yung ano niya doon. Pag-ESP. Ay, parang nakalimutan ko, 2 weeks, 3 weeks. Kaya kinumpleto yung araw na ginagamot siya doon. Kinumpleto yung araw na pag-stay niya doon. Hindi pa release. Yun nga, yung kwantoon. Saka yung Kaya release nung natawag kayo. nagkaharap na tayo sa Oo, kaya yung pagtawag sa inyo. Dahil di ko naman kahit ma-afford kung wala kayo namang magulang. Yun ang pagkwan doon. Kaya nga nag-uusap doon, head ng DSWD to Sanda at sa head ng DSWD sa Alaminos. Kaya may... Kaya yung DSWD ng Alaminos nirelease siya sa DSWD ng Anda. Oo, ganun ang pagkakwan doon. Para yung... Inirelease sa barangay, dito sa barangay Malong, sa barangay captain, ex-barangay captain na ng Malong dahil iba na ang kapitan. Oh, dahil do kasi may... Diyan nirelease sa pumirma ang kapitan ng barangay Malong. Kaya nga doon may doon pagkatapos nga doon siyempre kuha na naman ng sustento ng Alaminos sa DSWD. Kaya pinutulad dito sa inyo na naman na kung pwede maaari. Sa gamot. Sa gamot. Gamot yun. Sa gamot. Kung maaari na hindi pwedeng babalik na doon sa pinanggalingan niya. Dahil alam nyo, ang sistema dyan sa Jollibee ang nagreklamo doon sa kanya. Dahil yung sistema na to, imbis na okay lang sana, Pero iba na. bakit ang sabi ng LGU Alaminos wala nang tumatanggap sa kanya doon sa Kitbuar Alos? Yun ang, di ba narinig mo naman yun noon? Yung bago sana pinirma briefing kayo naman doon. Dahil may kasama kayong dalawang kagawa, di ba ngay? At saka isang head ng DSWD dito sa Alaminos. Anda. Basta may DSW din sumama. Ako personal lang naman pumunta at saka ako naman isang kagawa. Hindi, may tumawag dito. Kaya Lola, ma-interrupt ko na po kayo kasi napag-usapan nyo naman po yun gaya ng aking sinabi. Ang pagpunta ni tatay dito, pagsama niya dito, para maging maayos na po kayo. Kalimutan na po natin yung hindi pagkakaunawaan. Alam kong bilang lola, alam kong mahal na mahal nyo yung mga apo nyo. Bilang ama, mahal na mahal din niya yung mga anak niya. Ganon din po yung mother ni tatay, mahal din niya yung mga apo nila. So, gaya na aking sinabi doon at saka sasabihin ko rin dito na para sa mga bata na lang po, para hindi sila ang nagsasuffer ng mga hindi ninyo pagkakaunawaan. Kumbaga, forgive na po natin.
Si tatay naman siguro hindi naman po yan sasama dito kung hindi niya gustong magkaayos. Kaya po siya na lang yung sumama, pumunta dito para maging magkaayos na po. Kasi pangit po kasi na nakikita ng mga bata na parang hindi pa rin until now, mula noon hanggang ngayon, ay hindi pa rin tayo nagkakaigihan. Kumbaga, di ba, yun yung gusto rin ni Ate Maricel eh. Gusto niyang makita, kaya nga habang nandoon, lagi niya akong kinukulit na gusto na niya makita yung mga anak niya, makasama. Gusto na niya po kayong makasama dito. Kaya ang pag-usapan na lang po natin, yung para sa mga bata, magkaayos-ayos na po. Yung at least nandito si tatay na parang ang sabihin nyo na lang po is, wag ipagdamot kung saan gusto ng bata. Yun na lang po. Yun ang gusto kong Opo. mangyari. Kung gusto ng mga bata dito, Opo. salit-salit doon sa Alos, dito sa Manong, salit-salit, siyempre mga apo ko sila. Opo. Di ganon. At saka parang awa na ng lola nyo, wag siyang masakit magsalita naman. At saka wag niyang sabihin kung total, ang alam ko talaga pure na pure kayong apo. Pero wag siyang magsalita ng ganon na kung sino-sino ang ama. Ang sakit talagang pakinggan. Pero talagang pure kayong apo. Maski hindi kayo idaan sa DNA test, pure na pure kayo sigurong apo. Pakita ko naman sa itsura nyo eh. Di ba tayo? Okay na yon? Oo. Salamat sa unawa tayo, ha? Tsaka ikaw, Mitkang, may nasabi ka noon sa akin nung ang sakit-sakit ng rayuma ko na hindi ako makalakad. Ang sabi mo, kinikilala mo lang bilang ina si mama mo. Hindi ko siya mahal ka mo. Kinikilala ko lang bilang ina. Yun ang sinabi mo sa akin sa cellphone. Ang iyak ko noon. Hindi ko mahal si mama ko. Kinikilala ko lang bilang ina. Ganon ang sinabi mo sa akin noon nung nandito na si mama mo, tinawagan kita. Lola, siguro, gaya ng sinabi ko po kasi, nung time na yon maliliit pa sila. 3 years ago, Yes. nakalipas po sir. Oh, ito po yung time na nagde-develop yung isip ng mga bata. So siguro, yun ang naririnig nila doon. Kumbaga, naapektuhan kasi talaga sila. Kaya gaya ng sinabi ko para sa mga apo natin, kalimutan na po natin yun. Ipakita natin. Sabi nga kasi nila, may kasabihan po tayo na kung anong nakikita ng mga bata sa matatanda, akala nila yun ay magiging tama. Kaya kung ano yung naririnig nila doon or sinasabi, kasi ang nangyari sa inyo, kuhaan ng side naririnig nila. So sa ngayon, dahil lumalaki na sila, forgive na po tayo, Lola. No? Yun din, wag po kong magalit sa akin, Lola. Yun din po yung sinabi ko doon sa kabila. Kaya nga masaya nga po ako na nagkabanding-banding sila. Masaya po ako na sumama si tatay dito para magkausap na po kayo lahat. No? Okay. Lola, kung iisipin kanina pagdating ni Ate Maricel doon, niyakap nila yung nanay nila eh. Kaya hindi pwedeng hindi nila mahal. Kita mo naman. At saka, sir, may Opo. naisip po ako. Sige po. Pinuntahan pa kayo ni Bildang nung namatay si lolo nyo, ba't hindi man lang kayo nakipaglibing? Hinihintay kayo. Hindi, ganito. Ako naman magpandawan, mag-suggest me. Yung dalawang anak mo, balak namin pupunta sana rito. Ang problema, madaling araw silang sumaglit. Doon sila nag-stay sa bahay. Saan? Doon? Oo. Nandun sila. Oo. Sila sa amin. Nasa school. Hindi sila nagpaglibing yung tatay na lang mismo. Pumunta sila sa lamay. Oo. Pumunta sila sa lamay. So may mga bagay na hindi alam, di ba? Babayaran sana namin yung kung mag-tricycle tayo na round trip babayaran sana, mura lang naman ako bayad ng tricycle. Kaya pwede ba sa bilet? Pagulong nila. Kahit yung dalawang anak mo, nandun sila, hindi pa nga nagpaglibing doon sa bahay. Hindi lang nakipaglibing, pero talagang nandoon sila sa larang. Talagang nakita nila, talagang nasilip nila. Eh, sabi nila, galing daw sila ng Bagyo. Oo, bumaba sila ng bagyo. Ng bagyo, sabi nila, Pumunta sila, isang buong gabi sila dyan sa lamay. Bago namatay si Lola doon sa amin.
Doon siya nag-stay. Pandemic pa yun? Nakain namin siya doon. Bago pandemic naman nung tumating kami dito. Tapos umuwi siya Ano, parang March 17 ng pandemic. March 16 kami nagkaroon dito. Noon sa bayan. Eh, yung gano'n na lang, may tapos na. Yun, hindi natin babalikan na yun. Opo, tama tay, tama. Natanong ko lang naman, Opo. Pag-usapan na lang natin si Ate Maricel para tuluyan na siyang gumaling at sa mga bata. Ano po? Masaya ako sa nangyari na nagkabanding sila. Yun na lang, yung suporta na lang ni Lola doon, suporta ng Lola dito. Diba? O bilang panganay na anak, anong mensahe mo kay Lola? Sige po. ano po, sana yung mga nakaraan na po na nangyari, huwag niyo na pong ibalik kasi kami po yung nasasaktan kasi hindi po namin alam yung nakaraan nila. Kami po yung nagugulan kung sino po yung paniniwalaan namin. Kaya ang gusto ko lang naman po, sana huwag niyo na po sabihin kung ano yung nakaraan nilang dalawa kasi tapos na yun. Kasi kayong dalawa ni nanay, kayo lang din naman yung nagsusumbatan na dalawa. Yun lang po. Ayun. Sana marinig ni Sana marinig ni Lola doon at marinig din ni Lola dito. Dahil totoo yung sinabi ng panganay na mga anak talaga ang naapektuhan, no? Nakakaiyak mga kababayan. Ganitong sitwasyon na yung mga lola mismo ang nagbabangayan, naiipit ang mga apo, di ba? Tama yung sinabi ng anak. Kaya tay, sa pagkakataon na ito, bilang tatay, huwag mong pababayaan yung mga anak mo. Alam ko hindi mo sila pinapabayaan. Oo, hindi, Oh, yes po, alam ko yun. Pasensya na. Oo. Pero intindihin mong maigi yung sinasabi ng anak mo, tay. Sila yung naiipit, sila yung naapektuhan sa bangayan ng dalawang lola. Di ba? Ikaw naman, anak, anong mensahe mo kay Lola? Maging mabuti din po sana siya. Maging mabuti na. Opo. Sige, okay. So, ayun. Si Ate Maricel. Ate Maricel, anong masasabi mo? Okay na. okay na. Hindi, ano masasabi mo? Ano sasabihin mo sa mga anak mo? Sana mag-iingat kayo pag uwi nyo. Lagi kayong magdasal. Sana hindi kayo magkasakit. Okay. So, ibig sabihin, babalik na namin sila doon sa lola nila. Okay. Tay, ano naman ang masasabi mo sa kay mami para mabawas-bawasan na rin yung galit niya? Hindi, yung mga bata kasi walang problema yan. Pag alam din nila na pupunta rito, pupunta lang nila rito. Yung ganon. May trabaho naman ako. Sana ako kung naman kakabuhay yung mga anak ko. Diyan lang mula na pagkabata, maliit hanggang ngayon. Sandali lang naman pag sumakay sila doon. Maski bababa na lang kami sa ginagawang palengke. Sabi nila, yan lang naman ang ginagawang palengke. Atras lang sila ng konti. Makita na nila. Mangyayari na yun, Lola, kasi malaki na, panganay na. Kunting-kunting Sila sa galusinahan ni Yorarang. Yan naman ang gasolina. kunting-kunting panahon na lang, nasa ustong gulang na sila, makakapasyal na sila, lalo't nandito na yung mama nila. Ano po? No? Okay? Si Lola naman, dito ako. Oh, dito ka. Hindi, upo ka lang dyan, tayo. Huwag kang alis dyan. Sumakit ng tuhod ko, sir, kaya naupo ako. Hindi, okay lang. Tay, dito ka lang. Sige. So, Lola, pasensya ka na sa amin, ha? Ang gusto ko lang maging maayos na para sa mga apo kasi naawa talaga ako sa mga apo nyo. Anong mensahe mo naman sa mga apo mo po? Talagang nakakaawa nga naman talaga kung wala silang nanay na kaya dapat talagang maggagaling na tong nanay nila para masama-samahan ang mga Yes ito. po. Lola, mabilis ang paggaling ni Ate Maricel kung hindi na natin ibalik yung mga nakaraan, wala nang sumbatan. Kumbaga, suportahan na lang natin si Ate Maricel. Konting na lang, konting push na lang. O nga pala, asan na yung gamot? Pakuha sa sasakyan para i-turn over natin kay Lola.